Good morning po. Maganda at maulang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na sa loob ng ilang saglit. Praise. Kung may nais pa pong gawin, ay gawin na po at sa loob ng ilang segundo, tayo po ay magsisimula. Ayan po. Siguro po yung nasa likuran, inaanyayahan po sa bandang unahan na. Kasi kakaunti naman po tayo. Sino ba si Ate Faith pala yun? Sige po, sa pag-uumpisa po ng ating gawain sa umagang ito,
Inaanyayahan po na manatili na sa kanya-kanyang upuan ang lahat at ihanda po natin ang ating sarili sa pagsamba sa pamamagitan ng pagdidili-dili. Inaanyayahan pong tumayo ang lahat. Tawag sa pagsamba bilang 4. O sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. O magpasalamat kayo sa Diyos ng langit, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Processional, Diyos at Ama ng aming magbuda. Tayo ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Sa umagang ito, Panginoon, ay buong puso kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kadakilaan at sa iyong walang hanggang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Panginoon, salamat po ng maraming marami sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin na sa kabila ng maulang panahon ay niloob mo na makarating kami dito sa iyong bahay-sambahan na ligtas at taglay ang kalakasan ng aming mga katawan. Panginoon, thank you so much. At tunay nga, Panginoon, na sa umagang ito, hinihiling po namin na pakalinisin mo po nawa ang aming mga puso mula sa aming mga kasalanan at mga pagkukulang sa iyo, Panginoon. Nawa nga ay marapatin mo kami sa pagsambang ito, Lord. Tunay nga na maitaas namin ang iyong pangalan sa araw na ito, Panginoon. Gayon din, Panginoon, inilalapit po namin sa iyo na nawa po ay buksan mo ang puso ng bawat isa upang lubos naming maunawaan ang mga salita na ipagkakaloob mo sa amin sa pamagitan ng aming tagapagsalita sa umagang ito. Patuloy ko rin pong hinihiling na nawa po, Panginoon, ay pakaingatan mo ang aming mga kapatid na hindi namin kasama sa mga oras na ito. Nawa nga, Panginoon, ay kayo ang patuloy na sumama sa kanila sa anumang kalagayan nila ngayon, at ikaw, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang mga sitwasyon, Panginoon. Lord, sa umagang ito, nawa nga, Panginoon, ay ipadala mo ang iyong banal na espiritu sa aming kalagitnaan at tunay nga na mapuri, masamba ka namin, Panginoon, sa bawat bahagi ng aming pagsamba. Marapatin mo po ang bawat isa sa amin at pagpalain mo po maging mga kapatid namin na nasa online, Father God. Pag-isahin mo po nawa ang aming espiritu, sa gayon ay maitaas ka namin ng buong buo at ikaw lamang, Panginoon, ang aming mapapurihan sa aming mga buhay. Salamat po, Lord, ng maraming marami. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. Pakinggan, O Diyos, ang hiling namin, kapayapaan mo'y nasa kangapin. Amen. Sa atin pong babasahing tugunan, maghandog kayo sa Panginoon. Matatagpuan po ito sa awit 96, verses 1 to 9. Purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin, araw-araw ang ginawang pagliligtas sa ibanggitin. Kahit sa ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan higit sa sino mang Diyos, siya ay dapat na igalang. Ang Diyos ng sanlibutan pawang mga Diyos-Diyosan, si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Siya'y puspos ng karangalan at ng kalwalatian. Ang lakas niya at kagandahan ay sa templo mamamasdan. O si Yahweh ay purihin ang lahat sa daigdigan, purihin ang lakas niya at kanyang kaluwalhatian. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal, dumulog sa kaniyang templo at maghandog ng mga alay. Tayo pong lahat, kung si Yahweh ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa sanlibutan. Ang may purihin natin, ang anak at diwang magiliwin. Ngayon sa harapin, kailanman ay dakilain, walhatiin. Amen. Amen. Ayan, tayo po ngayon ay nasa panahon ng pagbabatian. Tinatawagan po ang ating praise and worship team
para tayo po ay pangunahan. At kasunod po niyan ay ang ating awit ng pagdiriwang at pagpupuri na sa himnaryo po muna tayo ngayong araw. Sabi po, praise and worship team. Mukhang praise and worship person. No? Pag-isa po ako eh. Wait lang po ah. So yan, as expected, medyo konti po tayo ngayon at saka tingin natin most of our churchmates ay nasa live, no, online. No, wait lang ah. Pero despite that, ay hindi tayo mapipigilan na magpuri sa ating Panginoon. This time ay awitin natin ang Oh, I Love You with the Love of the Lord. Kamayan natin ang bawat isa. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa'yo, dalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa'yo, kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Ayan, tayo po ay pwede nang makaupo at mag-aawitan po tayo sa himnaryo po. So change venue lang po ako no? From there. Lipat lang po ako ng venue. Anyway, yun nga po, no? Because of the inclement weather ay kailangan din mag-cancel ng mga activities natin. Na-cancel yung choir practice yesterday dahil nga yung mga tao talagang worried dun sa kalagayan ng ng panahon And syempre yung prayer and praise practice. Pero despite that ay purihin ang Panginoon dahil nandito tayong lahat ngayon. Nagsama-sama nagpupuri sa Kanya. This is a testament kung gaano kabuti ang Lord sa ating buhay, no? Na despite sa lakas ng bagyo, actually, so, nung kagabi, naririnig kong malakas yung ulan. Kahit kaninang umaga, no? Pabugso-bugso yung ulan, pero malakas. O, tsaka yung hangin, no? I heard some stories na nagpunta sila dito sa church, sila Reynold. Tinatangay pa daw sila ng hangin, no? Pero despite that, mabuti ang Panginoon, Mabuti ang Panginoon. Mag-ingat lang din, no? Wag natin sagarin, no? I mean, ayun, no? Ating purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon at umawi tayo ng ilang mga awitin sa himnaryo, no? Makikita po natin yung unang kanta sa kanyang pangako'y naninindigan sa himno bilang 12, no? Sige po, awitin po natin. Sa kanyang pangako'y naninindigan, pupurihin ko siyang buong buhay. Ang kanyang walhati ay sasaysay, sa tipan ng Diyos ay tiwasay. O panatag!
O panatag, matatag ako sa aking manilikas. O panatag, sa Diyos ang buhay ko ay matatag. Pinaninindigan ko ito'y tunay, pinatawad ang aking kasalanan. Kay Jesus ako ay may kalayaan, sa tipan ng Diyos ay tiwasay. O panatag, matatag ako sa aking manliligtas. O panatag, sa Diyos ang buhay ko ay matatag. Aking pinaninindigang matibay, tawag ng banal na diwang tatubay. Si Jesus ay aking tanging kanungan, sa tipan ng Diyos mananangan. O panatag, matatag ako sa aking manliligtas. O panatag, sa Diyos ang buhay ko ay matatag. Yan. Praise God. No? Sige po, tayo ay magpatuloy sa ating pag-aawitan, no? Indeed, yung kanta kanina, related siya, no? Maliit na, parang tayong mga Pilipino, sanay na sanay tayo sa bagyo, no? Pero tayo ay panatag, no? Dahil meron tayong Panginoon na ating manliligtas. Ayan. And sa ikalawang kanta po, magtiwala si Jesus ay sundin. I believe I will need the help of my better half for this one. Kasi hindi siya ganun hindi po kasi talaga ako hymnal person. Actually, dito lang ako sa Yemili naging ma-hymnals, no? Other than that, wala po ako talaga experience, no, sa hymnals. Kaya hindi ako masyadong familiar sa iba. Sige, atin pong awitin, magtiwala, si Jesus ay sundin. Magtiwala't sundin, wala ni ulap man, bahid ang karinlan, kay Jesus lamang napaparang. Walang alinlangan, takot o luhaman, kung siya ay pagtiwalaan. Si Jesus ay sundin at paliligayahin, magtiwala't sundin ang mga pasanin, lungkot at panibdib, pagsisikap sa ating wain. Ang damdamin, maging kusang patin, ang lahat ay pagpapalain. Magtiwala, si Jesus ay sundin at paniligayahin. Magtiwala't sundin, sama-samang dinig ang kanyang habilin.
Si Jesus ay sundin at paliligayahin, magtiwala at sundin. Sige po, I think it merits, no, na we should pray, no, for today, no. Let's pray. Father God, nananalangin po kami sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyo ng panalangin. Panginoon, despite any tribulations, Panginoon, circumstances and challenges na nararanasan ng bawat isa sa amin, Panginoon, iba't ibang levels, iba't ibang degree, Panginoon, ng karanasan. Pero Father God, isa ang common denominator naming lahat, Panginoon. Ikaw, Jesus Christ. Ikaw, Panginoon, ang aming common denominator. Dahil nga po sa sakripisyo ng inyong anak na si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Father God, maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa inyong proteksyon, sa inyong provision, sa inyong mga pagpapala, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa pagpapatuloy, Panginoon, ng aming pananambahan ay pinananalangin namin, Panginoon, aming mga sarili na maging handa, Lord, sa inyong mga salita na dadalhin sa amin ng aming pastor. Salamat, Panginoon. Salamat po. Muli, pinupuri ka namin, sinasamba ng luhati. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon sa napakagandang mensahe ng mga awitin natin na inawit mula sa himnaryo. At sa pagpapatuloy po natin ay inaanyayahan pong tumayo ang lahat para sa pagbasa ng banal na kasulatan ng Panginoon at gayon din sa patuloy na pakikinig sa mensahe na kanyang dadalhin sa atin sa umagang ito ng ating Jack Jobel. Kung sino man po ang mga may dalang Biblia, samahan niyo po ako sa pagbasa sa unang Timoteo 4:12 hanggang 16. Huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Habang wala pa ko riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao, sa pangangaral at sa pagtuturo. Huwag mong pabayaan ang kaloob na ibinigay sa iyo nang magsalita ang mga propeta at ipatong sa iyo na mga matatandang pinuno ng iglesia ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at pag-ukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. Pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Pagpalain ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Makakaupo na po ang bawat isa. Good morning po! Ayan po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po or patuloy tayo magpasalamat sa ating Panginoon na bagamat naulan po ay narito po tayong lahat upang makadaupang palad ang ating Panginoon sa ating pananambahan. And of course, at nagpapasalamat din tayo sa mga ganitong platforms katulad ng online worship para po dun sa mga ating mga members na malayo man ay maaari pa rin po makapakinig ng mensahe ng ating Panginoon. Actually, ako din po ay nagpapasalamat sa Lord dahil na dumating ako ng ligtas dito sa paligid po ng aming bahay. Medyo mataas kasi yung nirerentahan kong bahay. So yung sa paligid ng bahay namin ay lampas tuhod na po yung daan. So lumusong ako, naghanap ako ng pinakamaiksing damit na pwede kong suotin para hindi hindi mabasa. So, ganun po yung nangyari kanina. Nagbaon na lang ako ng damit. So, I'm very much thankful and grateful sa Lord dahil sa kanyang pag-iingat. And patuloy na ipag-pray po natin ng bawat isa, especially dun po sa mga, kung sa amin po sa Binakayan ay lubog na, sa ibang mga places po sa Kawit ay hanggang Bewang, sa Noveleta hanggang Ulo, ganun na po sila.
Ganun na po yung mga sitwasyon nila. And nagpapasalamat din ako kay Miko kasi yung church po namin sa Binakayan ay may tubig na sa loob. So, canceled po dapat yung pananambahan. Naghahanap kami ng Zoom account kagabi pa. Eh, naalala ko si Miko ay may Zoom account. So, tinawagan ko siya. Inabala ko kanina para lang po dun sa Zoom. At ngayon, ginagamit na po nila ito. So, thank you so much po. Ayan. So, muli, ready naman po kayo makinig kahit po maulan. Kayang-kaya makinig? Ayan, sige po. So, ang pag-uusapan po natin ay growing in holiness. Ito po ay alinsunod sa ating Discipleship Sunday na Discipleship Month actually. At ito po ay nakapaloob din po sa binanggit or ginawang sermon ng ating Pastor John Dave nung nakaraang linggo. Na tayo po dapat ay alagad ng ating Panginoong Jesus at katulad sa ating pagkilos, sa ating kahabagan, maging katulad tayo nawa ng ating Panginoong Jesus. So, kapag narinig po natin yung salitang kabanalan, ano po ba yung pumapasok sa isip natin when we hear of the word holiness or kabanalan? Ano pong ibig sabihin nun? Iniisip ba natin na madalas siguro, ito ay tungkol lamang sa pag-iwas sa kasalanan. Pag sinabi natin kabanalan, ito lang po ay pag-iwas sa kasalanan. Hindi paggawa ng masama, pagsunod sa mga utos, pagsisimba, o paggawa ng mga religious activities na katulad ng ginagawa natin. Pero po, holiness is not just simply avoiding what is wrong. Ulitin ko po holiness is not just simply avoiding what is wrong. Ito po ay patungkol sa perfect love na kaya nating ibigay sa ating Panginoon. Sabi sa Matthew 5:48, be perfect for your Father is perfect. Ito po ay dinescribe ni John Wesley sa kanyang mga sulat. Ano ba yung sinasabi doon? Sabi po sa 758 na letter niya sa isang kapatid, sabi niya, by perfection, I mean perfect love, or the loving God with all our hearts. So, kinonekta po ni John Wesley yung kabanalan dun sa perfect love na tinutukoy dito. Na kapag tayo po daw ay may perfect love sa ating Panginoon, we are loving God with all our hearts. So, ibig sabihin po, ang pagmamahal natin ay nagsisimula sa ating kaibuturan ng ating mga puso na kumukonekta sa ating pagiging magagalakin talaga no? Sa ating pagiging masiyahin or pagkakaroon ng kagalakan sa ating paglilingkod, pananalangin ng walang patid at pagpapasalamat sa ating Panginoon. So, ito po yung sinasabi na perfect love ni John Wesley. Hindi lamang siya strong feelings na mahal ko ang Panginoon, hindi siya pakiramdam. Ang sinasabi po dito ay yung pag-ibig na nagmumula sa puso na nagbago at yung orientation ng pusong ito ay patungo sa ating Panginoon. Doon po nagsisimula yung holiness na sinasabi po dito. In other words, perfect love equals a heart completely oriented toward God, producing a holy way of life. Kung tayo po ay may perfect love sa ating Panginoon, even though we are imperfect, we are perfected because of God's love. At kung may perfect love tayo sa ating Panginoon, meron tayong isang puso na completely oriented sa ating Panginoon at yung orientation na yon, nagpo-produce siya ng isang banal na buhay. Yun po yung sinasabi dito. No? At makikita natin, actually, dinidiscuss namin to sa IDJ Level 2. Diba po? Para magkaroon tayo ng spiritual maturity, tandaan po natin itong movement na to. Makikita po natin dyan yung infographic, no? So, nagsisimula siya sa grace. Ang liit, sorry. Nagsisimula sa grace, sunod, transformed heart, tapos perfect love, holy character, tapos holy life. Ibig sabihin po, yung grace, sa atin ba galing yan? Hindi po. Ito po ay galing sa ating Panginoong Jesus. Dahil sa kahabagan ng ating Panginoon, tayo po ay iniligtas niya. Dahil sa kanyang kahabagan, tayo ay binago niya.
At pagkatapos po nun, dahil sa kanyang grace, dahil sa kagandahang loob, nagkaroon tayo ng transformed heart. So, ibig sabihin po, yung desire natin, yung priority natin ay mas nagiging higit ang ating Panginoon. So, yung grace na nagmumula sa Panginoon, nagiging transformed heart, nag-iiba yung prioridad natin, nagiging ang ating Panginoon ang prioridad natin, at tutungo siya doon sa isang perpektong pag-ibig. Na ibig sabihin, natuto tayo na mahalin ang ating Panginoon ng buong puso. At pagkatapos nun, mauhubog pa siya lalo, magiging holy character na. Isang pag-ibig na nagbubuo ng isang Christ-like quality. So ganun po yung spiritual maturity, dahan-dahan po siya. Piniperfect niya yung maturity ng isang tao dahil nag-uumpisa pa rin sa biyaya ng ating Panginoon. At panghuli, hindi na lang holy character, hindi na lang nagkakaroon ng qualities ng pagiging isang Christ-like na tao. Ang nangyayari, nagkakaroon na tayo ng isang banal na buhay. Ano po yun? Yung qualities na yun, nagiging mas hayag kung paano tayo mabuhay at paano tayo mabuhay at paano natin pakitunguhan ang ibang tao. Yun yung tinutukoy ni John Wesley na social holiness na binanggit din ng ating Pastor John Dave nung nakaraang linggo. Social holiness is not just saying na ikaw, meron akong malalim na relasyon sa ating Panginoon, ngunit kung wala kang maganda, maayos na relasyon sa ibang tao, hindi mo pa rin masasabi na ikaw ay isang banal. Nagkakaintindihan po tayo. Yun yung pinakamalinaw, pinakamagandang patunguhan natin that there is no holiness but social holiness. So it's very holistic siya. Holistic dapat yung approach natin. So ang holiness nag-uumpisa sa ating mga puso, hindi lamang siya nagtatagal doon, kundi yung puso na yon ay nagtatransform sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon na nagpo-produce ng isang panibagong buhay. Transformed life. Dinidescribe po ni John Wesley na yung inward change na ikaw ay unholy dahil sa biyaya ng ating Panginoon, ikaw ay nagiging banal. Unti-unti. At ito po yung importante sa atin ngayon. Holiness is not just simply about stopping what we are doing wrong. Hindi siya yung tinigil lang natin kung ano yung masama. Ang kabanalan po ay tungkol sa pagkilos natin dahil sa ating Panginoon. It is about what God is making us become. Ano ba ang ginagawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay? So kapag tinanong po tayo, hindi na siya yung tanong na mas marami ba akong alam tungkol sa Diyos. It's not about knowledge. It's not about head knowledge. Ang dapat pong itanong natin sa ating mga isip, ating mga puso, mas nagiging katulad ba ako ni Kristo? It's not about, do I know God? Do I know the Bible back and forth? It's about, do my characters being Christ-like? Diba? May Christ-likeness ba doon sa aking buhay? Nagiging katulad ba ako ng ating Panginoong Jesus? At makikita po natin dito, favorite ko tong verse na to, yung unang Timoteo 4 verse 12, dahil ito yung pinasolo, tandang-tanda ko to, nung bata ko, ako ay 12 years old. May camp sa amin, sa Binakayan. So, it's a local church camp. Tapos, ito yung team verse. Tapos, pag sinolo mo, may 500 pesos ka. Kaya nasolo ko siya. Dahil, talaga, yun yung motivation. 500 pesos yung premyo. Pero nung una pa naman, ni-recite ko na talaga siya. Dahil, masarap talaga mag-recite ng memory verse, diba? So, yun yung panahon na si Pablo ay pinapaalalahanan si Timoteo kung paano maging isang tamang tao. Okay? To know what is right.
paano maging isang ehemplo, isang halimbawa ng pagiging banal sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Sabi doon sa pananalita, pagkilos, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Pinaalala po ni Apostol Pablo sa kanyang mentee, mahalaga po kasi yun nakita niyo po ba sa Bible, may mentoring pa rin nagaganap. Kung may Pablo, may Timoteo. Sana ganun po, no? Habang tayo ay, sidetrack lang, habang tayo ay nasa church, lagi tayo maghanap ng pwede nating maging Timothy sa ating mga buhay. Ayan, sabi dyan, tinuturuan niya, o pinapaalalahanan niya si Timoteo, isang batang pastor na maging devoted sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible at sa patuloy na pagiging masigasig sa kanyang paggawa. So, ito po yung sinasabing growing holiness. Yung pinapakita po sa 1 Timothy 4 verse 12. So, let's scrutinize the verses. Let's scrutinize the passage para masagot natin yung tanong na, what does a growing disciple look like? What does a growing disciple look like? So una po, be an example of holiness. Be an example of holiness. Sabi po sa unang Timoteo 4:12, wag mong hayaang hamakin kaninuman dahil sa iyong kabataan, bagkus maging isang halimbawa ka sa lahat ng mananampalataya sa iyong, sabi dyan, pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Sabi po doon, ginamit yung word na halimbawa. This is actually, if you look into the original version or original word, yung Greek term, ito po ay typos or typos, meaning pattern, model, example, worthy of imitation. So sinasabi po dito ni Apostol Pablo na hindi lang niya dinedepensahan yung age o yung edad ni Timothy. Kasi nandito siya nahaharap siya sa kritisismo dahil siya ay bata. So dito, hindi lamang niya dinedepensahan yung pagiging bata ni Timothy o ni Pastor Timoteo. Ang pinapakita dito ni Apostol Pablo, sinasabi niya dito, na ikaw, kahit bata ka, dapat makita nila sa iyo na yung sa 5 areas ng pagiging isang Kristiyano, okay ka. Diba sabi doon? Pagsasalita, pananalita, pagkilos, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Ang pagiging banal po, hindi siya naka-confine sa ating worship service. Ang pagiging banal, hindi siya naka-confine sa ating ginagawa dito sa ating iglesia. Ito po ay nakikita sa pang-araw-araw na pamumuhay natin, sa pang-araw-araw na pagkilos natin, pakikisalamuhan natin sa ibang tao. Yung mga desisyon at mga relasyon natin sa ating mga buhay, maging yung sinasabi nating private life. Sabi nga po sa isang Facebook post, nakita ko po, sabi dyan, the best sermons are lived, not preached. Kahit gaano kaganda ang aming mga sinasabi dito, kung yung mismong pamumuhay namin ay hindi nakikita yung totoong kabanalan, wala siyang kwenta. It's meaningless. Kung babalikan po natin, kahit bilang isang member, kahit na sinasabi natin na tayo ay alagad ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay mga Kristiyano, kung ito ay hindi nakikita sa ating mga pamumuhay, ito po ay walang kahulugan. Amen po ba? Amen. So the best sermons are lived, not preached. Sabi pa nga po, 'di ba, sa Matthew 5:16, let your light shine before others. Magliwanag ka para makita ng iba yung testimony, yung kagandahang loob ng ating Panginoon. At bilang mga disipulo, tayo po ay tinitingnan, tayo po ay pinapakinggan ng ating mga anak, ng mga classmates natin, ng mga katrabaho natin, at mga church members natin. Marami po silang makikita, marami po silang matututunan sa ating mga buhay kesa dun sa mga salitang ating binibitawan. Tama po ba?
Kasi nga po, action speaks louder than words. Tama po? Kaya po sabi ni John Stott, ito yung dapat nating panindigan. If we claim to be a Christian, we must be Christ-like. Sige nga po, sabihin nyo nga po ulit. 1, 2, 3, go. Holiness is not merely about avoiding sin. It's about becoming like Christ. Hindi lamang po siya yung pag-iwas sa kasalanan. Ito po yung pagiging isang katulad ng ating Panginoong Hesukristo. At pinapaalala sa atin ni John Stott na kapag kinlaim natin na tayo ay Kristiyano, dapat maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesus. So yung question is, hindi na lamang po, Christian ba ako? Ang tanong, nakikita ba ng ibang tao ang pagiging Kristiyano ko? Dahil ang pagiging Kristiyano ay dapat po hayag sa ibang mga tao. Ikalawa po, be devoted to the Word. Sabi po yung kanina, be an example of holiness. Bilang paano po tayo mag-grow in holiness? Be an example. Ikalawa po, be devoted to the Word. Ayan. Sabi po sa unang Timoteo 13:14, habang wala pa ako riyan, gamitin mo ang panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa mga tao, sa pangangaral at pagtuturo. Huwag mong pababayaan ang kaloob sa iyo ng banal na Espiritu ayon sa inihag ng mga namumuno sa iglesia nang ipatong nila ang kamay nila sa iyo. Binanggit po yung word na pagbabasa ng kasulatan. So, ginamit po yung sa original na salin, no? Ibig sabihin nung sabi dito, gamitin mo ang panahon mo. Sa original na salin ay proseche. Meaning, devote yourself. Give careful attention. Continually occupy yourself. Sabi po dyan, ibig sabihin, i-devote natin, bigyan natin ng paglaanan natin ng oras ng puso ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Sabi nga po, diba dun sa kanta, read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. It's not just a simple song. Ito po ay naglalarawan sa isang Kristiyano na lumalago sa ating Panginoon. Na kapag dinevote niya ang kanyang sarili sa salita ng ating Panginoon, dito siya mas lumalalim. Tandaan niyo po yung spiritual maturity, it's not about others, it's about yourself. It's your personal relationship sa ating Panginoon. At yung holiness, hindi yon nagagawa ng ibang tao para sa'yo. So paano po tayo magiging banal kung hindi natin i-devote ang sarili natin sa pag-aaral at pagbabasa ng kanyang banal na kasulatan? Sabi nga po ni Greg Ogden, sabi niya sa Transforming Discipleship, there is a vast difference between being a Christian and being a disciple. The difference is commitment. So kung tayo po ay isang tunay na disipulo ng ating Panginoong Jesus, dapat makita sa atin ang commitment. Commitment sa what? Sa patuloy na pagbabasa ng banal na kasulatan, sa patuloy na pananalangin. These things are very basic, very fundamental. Pero alam nyo po, it really works magic. Why? Halimbawa po, kami po sa IDJ, ine-encourage po namin ang bawat isa talaga na magkaroon ng quiet time. Dahil makikita po natin yung big difference ng nagka-quiet time. Nagpapasalamat kami kay Teacher Leonie sa reminder every day ng quiet time or daily devotion. Kasi ito pong patuloy na pag-immerse natin sa salita ng ating Panginoon araw-araw, nakikita natin na kapag finifeed natin ang ating mga sarili ng Word of God, mas nagiging maayos ang ating mga desisyon sa ating mga buhay araw-araw. Amen po ba? Yung commitment, sabi dito, hindi lang occasional reading yung binabanggit ni Apostol Pablo, ang sinasabi dito yung ongoing commitment ni Timoteo sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Sabi niya, gamitin mo ang panahon mo sa pagbabasa ng banal na kasulatan. It's not an occasional reading, it's a commitment to study and devote yourself to the Word of God.
dapat maging immersed tayo sa banal na kasulatan. This is actually somehow difficult, especially, ito din, shinare ko din sa kanila, yung pagiging working. Para kang Marta, abalang-abala ka sa lahat ng mga bagay. Tama po ba? May ganun tayong mga pagkakataon sa ating mga buhay. But then, anong sabi ng ating Panginoong Jesus? Pinili ni Maria ang mas nakakahigit, which is yung umupo sa paanan ng ating Panginoong Jesus at makinig. So, as much as possible, let's try to do these things na simpleng mag-note. At shinare ko sa kanila, sa school, sa faculty, bago lahat ng gagawin, bago pumunta sa klase na napakagulo, mag-devotion ka, iwasan mong magalit. Dala ko yung kay Ate Carmen, yung notebook na binigay ni Ate Carmen nandun, tapos yung devotion. Para bago ka ma-immerse dun sa mga distraction sa mundo, naging payapa ka muna kasama ang ating Panginoon. Mas nagbabago yung perspective natin, mas nagbabago yung ating mga desisyon sa araw na yun, kahit sa araw na yun lang. Makikita natin yung diferensya or difference nang hindi tayo nag-devotion at nag-devotion tayo. Sabi nga po, no, sa Psalms 119 verse 105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Patuloy po na mag-spend tayo ng, instead of manood tayo ng reels, alam ko may mga negative connotations na sa panonood ng reels, 'di ba po? 'Di ba? Yung mga short lang, medyo may something sa utak na nangyayari because of that. Pero instead of, alam ko may mga nagsi-drama dito, si drama reels, sino po ba? Yung nanay ko, promise, mga nagsi-drama reels, bago po tayo mag-drama or mga AI drama or mga mga short drama or short reels, let's try na unahin na magbasa ng Bible. Whether it's audio, whether it's video, let's try to prioritize the Word of God. At sabi dyan, consistently, it will shape us. It will shape our minds. It will shape our lives. At kapag po healthy ang mga disciples, magkakaroon din sila ng healthy spiritual appetite. So patuloy na i-feed natin ang ating mga sarili sa Word of God. Sabi nga, here's the life-changing truth pagdating sa devoting ourselves to the Word of God. Sabi dyan, we need to encourage new believers to feed on God's Word. It is nourishment for the soul. Ito po yung sustansya. Sino po ba yung nag-vitamins dito? Meron po ba? Ako hindi, kailangan, lalo na sa mga nag-work, di ba? Kailangan ng vitamins, fish oil, stress tabs, yung mga ganyan, no? So, kaya tayo nag-vitamins para yung mga supplements, yung mga kailangan natin sa mga kulang na mga nutrients sa ating kinakain ay natutugunan ng vitamins na yon. So, kapag hindi natin yun ginagawa, humihina ang ating resistensya. Ganon din sa ating spiritual life. Kung hindi natin sinusupplement ng salita ng ating Panginoon, ay nawawala din ang sigla ng ating spiritual na buhay. Ikatlo at panghuli, para hindi na kayo bahain or maulanan. So, ikatlo po at panghuli, be persistent in your growth. Persistent, masigasig, may pagpupursige. Ayan. So, gawin mo ang mga tungkuling ito, sabi sa verse 15 to 16, italaga mo ang sarili mo sa mga ito para makita ng lahat ang paglago mo. Ulitin ko po, diba? Sabi dyan, para makita ng lahat ang paglago mo. Ibig sabihin po ba, ang pagbabago ba hindi ba nakikita ng ibang tao? No. Ito po ay dapat evident sa ibang tao. Okay po? So sabi po dyan, ginamit po yung word na sorry, hindi ko na research yung pronunciation. Pero ang ibig sabihin ng italaga, or pagpupursige rather, sabi dito, lubos mong italaga ang sarili mo. Sabi dyan, continue steadfastly, remain, persevere, diba? Maging masigasig, maging persistent, patuloy yan, diba?
Tandaan nyo po, ang pagiging banal, hindi siya nakukuha overnight. Tama po? 'Di ba? Gaya ng sinasabi ko po sa kanila, alam nyo po yung mga nagyoyosi at mga nainom ng alak, when they say they want to quit, hindi pwede na biglaan. Bakit po? May withdrawal stage. Pag nagtigil ka ng pagyoyosi, hindi ko to alam dahil nagyoyosi ako, pero dahil sa mga studies, 'di ba? Pag tumigil ka ng pagyoyosi abruptly, ang nangyayari, lumalabas lahat ng mga sakit. May emphysema, may kung ano-ano, lung cancer, doon siya lumalabas. Pero if you're doing it gradually, makikita mo yung progress sa iyong sarili. So ganun din po sa ating maturity, sa ating pagiging banal. It doesn't work overnight. It's a lifelong process. Yung pagpapaging banal ng ating Panginoong Jesus sa ating mga buhay, it's a lifelong process. So, ibig sabihin po, kung lifelong process siya, kung matagal siya, kailan pa po tayo magsisimula? Kailan pa po tayo mag-start na na i-devote ang ating mga sarili sa ating Panginoon? Kung lifelong process siya, kailan pa natin gagawin? Sabi dyan, holiness is not achieved overnight. It is a lifelong process or the sanctification through the grace of God. Hindi dahil sa atin, kundi sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Ito po ay lumalago araw-araw. It is cultivated daily. So sabi ni Pablo kay Timoteo, i-practice mo, immerse mo yung sarili mo, magpursige ka. Kasi discipleship is a lifelong process. Ang paglago ay dahan-dahan, marahan, pero dapat, sabi, nakikita. Dapat nakikita. Kasi ang sabi dyan, gawin mo ang mga tungkulin ito at lubos mong italaga ang sarili mo sa mga ito. Sabi dyan, pakibasa po yung para. Sige nga po, pabalik ako dun sa verse 15. Sabi sa verse 15, pakibasa nga po, 1, 2, 3, go. Gawin mo ang mga tungkuling ito at lubos mong italaga ang sarili mo sa mga ito para makita ng lahat ang paglago mo. So growth is gradual, yet growth should be evident. Dapat nakikita sa ating mga buhay. So ang tanong po sa ating mga sarili, naging mas katulad ba ako ng ating Panginoong Hesukristo ngayong taong ito kesa nung nakaraang taon? Nakikita ba ng ibang tao yung humility, yung patience, at yung kabanalan sa aking buhay? Ang goal po ng discipleship, hindi po siya simpleng pagbabasa at pagkaalam sa Biblia. Ang goal po ng discipleship is to become more like Jesus. And the life-changing truth about this is, growing disciples never stop pursuing holiness because Christ is continually transforming them. Ang paglago po ng isang disipulo ay hindi natatapos. Hindi po natatapos yung pag-pursue niya ng kabanalan dahil ang ating Panginoong Jesus ay patuloy na kumikilos sa ating mga buhay. So paano nga natin makikita yung paglago sa ating mga buhay? How can we know that we are a growing disciple? We should be an example of holiness. Second, ano po? Be devoted to God's word. Ikatlo po, be persistent in your growth. Ang paglago po sa kabanalan ay hindi lamang tungkol sa kung paano tayo namumuhay kapag tayo po ay nag-iisa kasama ang ating Panginoon. Nakikita rin po ang ating kabanalan sa paraan ng pakikitungo natin sa ibang tao. Yung tinatawag na social holiness. Kung tunay tayong lumalago sa ating Panginoong Jesus, makikita ito sa paraan ng ating pakikitungo sa ating pamilya. Okay ba tayo sa ating mga pamilya? Okay ba ang pakikitungo natin sa ating mga kapatid sa ating iglesia? Ginagalang ba natin yung mga taong naiiba sa atin? Nagpapatawad ba tayo kahit masakit? Tumutulong ba tayo sa nangangailangan? At meron ba tayong katarungan
Nagiging mapagmahal ba tayo at nagiging mapagkumbaba sa ating komunidad? Hindi sapat lang na sabihin natin lumalago ako sa relasyon sa ating Panginoon kung hindi nakikita ang pag-ibig ng Diyos sa paraang pakikitungo natin sa ibang tao. Gaya ng banggit ko kanina, it's not just a vertical relationship that should be cultivated, kundi pati yung horizontal relationship natin, yung relasyon natin sa ibang tao ay dapat din nakikita o hayag. Ang tunay na kabanalan ay hindi tayo nilalayo sa mga tao. Mas lalo tayong inilalapit nito sa kanila upang maipakita natin ang pag-ibig ni Kristo. Kaya ang tanong, hindi na lamang po, mas naging malapit ba ako sa Diyos? Kundi, ito yung tanong, dahil mas naging malapit ako sa Diyos, mas naging mapagmahal ba ako sa aking kapwa? So the question is not, malapit ba ako sa Diyos? The question now is, dahil malapit ako sa Diyos, naging mas mapagmahal ba ako sa aking kapwa? If the answer is yes, you have achieved the social holiness na pinag-uusapan natin ngayong araw na ito. Bago tayo umalis sa ating mga kinaupuan, bago tayo umalis sa ating kapilya, kung pag tinanong tayo, may isang taong sumabaybay sa atin ng buong isang taon, makikita niya kaya yung Christ-likeness sa ating mga buhay? At magiging example ba tayo dun sa taong yon na naging mentee natin? So nawa ay ang sagot ay hindi lamang manggagaling sa ating mga salita, kundi makita ito sa ating mga buhay. Mga buhay na patuloy at tapat na nagsusumikap na mamuhay sa kabanalan para sa kalwalhatian ng Diyos. Ulitin ko po, no? Ang buhay po natin na patuloy at tapat nagsusumikap na mamuhay sa kabanalan para sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Let's continue to grow in holiness. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Purihin ang Diyos. Talagang napakaganda ng mensahe sa atin ng Panginoon ngayong umaga. At yun nga po, no, naalala ko yung lagi ring sinasabi, madaling maging Kristiyano, pero mahirap magpaka-Kristiyano. At ang pagiging Kristiyano talaga, yung talagang pagiging Christ-like, it requires commitment. Yung commitment po talaga at perseverance talaga na commitment na lagi tayong makapag-connect sa Kanya at through prayers and Word of God. Yung prayer daw po, ito yung way ng pakikipag-usap natin sa Kanya at yung Word of God is His way para malaman natin kung ano yung sagot niya. Kaya yung tanong din po na maganda nating siguro, no? Ano ba ang reaksyon ng mga tao sa paligid natin kapag o based doon sa mga reaksyon natin sa mahihirap na sitwasyon? Tanong ba ay, Kristiyano ka ba? O Kristiyano ka kaya nagawa mo yan? Kasi minsan parang nagmumukha tayong hindi normal, no? Pagka yung kilos natin o yung reaksyon natin ay iba. Pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin, tapos sasabihin na lang, ganyan talaga ang mga Kristiyano. So, by grace or through God's grace, sabi nga ni Jack, and through the Word of God, magagawa natin sa biyaya talaga ng Panginoon ang maging Christ-like. So, purihin ang Diyos. At ngayon po ay dadako naman tayo sa pagbabalik ng mga biyaya ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng paghahandog. Tinatawagan po ang ating mga kapatid na Beth o Bolivar at kapatid na Elsa Go para maglikom ng handog.
Ang lahat po ay inaanyayahang tumayo para sa awit ng paghahandog. Maari na po munang makaupo. At nasa panahon naman po tayo ng mga pahayag. Sa darating na linggo po, August 16, ang atin pong Sunday worship ay magsisimula sa ganap na 9:30 ng umaga. Ang atin pong tagapagsalita ay ang ating Reverend John Dave Angeles. Ang atin pong presider, ang kapatid na Wilson Bando. At ang atin pong mga ushers, ang mga kapatid na Crystalline Esperanza at kapatid na Abby Bando. Ang Kids Sunday Bible School po ay magpapatuloy sa ganap na 9:30 a.m. din. At tuwing Miyerkules po ang ating prayer, midweek service and prayer meeting online. Tuwing 7:30 po ng gabi. First and third Sundays after worship service ay DJ class. Per level po ito. At second and fourth Sunday after worship service, Oikos meeting naman po ng bawat kapisanan. Ayan po. Kung may dagdag na pahayag po ang ating pastor, ang ating diakonisa, meron po. Sige po. Magandang umaga po sa ating lahat. Meron pong dalawang gawain no, sa darating na Sabado, August 15. Ang una po ay kaming mga manggagawa ay dadako sa malayong lugar ng sambahan ng Banal na Hapag. Sa umaga po, maghapon yata yun. Hanggang 2 p.m. So merong parang basic counseling sa Saturday. And then sa Sabado rin po, start nito ay 1 p.m. There will be an International Youth Day. Dito po gaganapin sa ating church. So, sa Sabado po na ito ay ang kasama rito ay iba't ibang mga youth organizations, mga Christian youth organizations. So, kasama natin dito from United Methodist Church, from hopefully meron din from Lutheran and different youth organizations. So, sa Saturday po, ito ay magkakaroon po ng isang forum, no? At magkakaroon din po ng mga iba't ibang activities. So, isa sa mga activities sa Saturday ay crochet. Ano po ba yung crochet? Yung crochet. So, hindi ko alam, di ako gumagawa noon. Pero, merong activity rito about sa crochet. So, isa sa mga pag-uusapan dito, I think, is patungkol doon sa generative AI and the impact sa atin pong bansa. So hopefully ay may makasama sa atin na mga kabataan. This will be a very interesting forum and hopefully ay we can engage. No? Sa mga hindi naman kabataan, you can also join no, sa gawain na ito. Ako din po yung isa sa mga magbibigay ng opening devotion sa gawain na ito. So I hope ay maka-join tayo. Wala ho itong registration fee. So kung gusto nyo sumilip, if you can join, this is free at magandang talakayan ito para sa atin, especially tungkol sa generative AI. So, ano pa ba? Meron pa ba ako nalimutan? Wala na? Ito yung activity. So mamaya tayo ay mag-oikos, so wala mo nang uuwi. What else? Oikos, practice ng fire mamaya. Tuloy na tayo. So, yun lamang po at maraming salamat. Thank you po. And ngayon naman ay dadako po tayo sa dalanging pastoral. So, yung mga kaya pong tumayo ay inaanyayahang tumayo at kung nahihirapan po ay maari naman pong nakaupo. Tayo po ay sama-samang dumulog sa ating Panginoon, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, Diyos, ay
kami po ay sama-sama bilang inyong mga anak, bilang magkakapatid na dumudulog sa iyong banal na harapan. Kami, O Diyos, hindi lamang na mga nandito sa dako ng SM Val, gayon din po yung mga nasa mga tahanan, kasama namin via online. Salamat sapagkat mayroon kaming pagkakataon na makadako sa iyong bahay-sambahan. Nagpupuri kami sapagkat sa kabila ng masungit na panahon ay nandirito kami na nakapananambahan. Gayunpaman, O Diyos, ay una po namin idinudulog sa iyo ang amin pong mga kapatid na sa mga panahon na ito ay hindi namin nakasama physically dahil po sa bagyo, dahil po sa habagat, dahil po sa mga baha sa amin pong lugar. Dalangin namin sila, O Diyos. Gayon din po ang aming mga kababayan na higit na apektado ng kalamidad na ito. Patuloy, O Diyos, na samahan niyo sila, ingatan sa panahon na ito na marami po ang nasasalanta. Kami, O Diyos, ay blessed, Panginoon, sapagkat nakaya naming makarating dito, ngunit marami sa aming mga kakilala, mga kapatid ay walang kakayahan sa panahon na ito ng kalamidad. Dalangin namin sila na sa panahon na ito at sa mga darating pa pong mga bagyo, mga balita ng iba't ibang mga masasamang panahon ay ingatan niyo po sila. Huwag niyo po silang pababayaan sa mga oras na ito. Dalangin namin, O Diyos, sa umagang ito ang amin pong lugar, ang amin pong dako na ito ng Santa Mesa, katulad, Panginoon, na mensahe ng aming napakinggan, ay tulungan niyo po kami na maging katulad mo. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na patuloy na lumago hindi lamang sa mga turo at mga aral, higit, O Diyos, sa amin pong patuloy na magiging katulad mo sa aming mga buhay. Sa umagang ito, amin pong idinadalangin ang amin pong mga kapatid na may mga tanging kahilingan. Dalangin namin, O Diyos, ang aming mga magulang, ang Tatay Rico, ang Nanay Ruby sa kanilang mga pangangatawan. Dalangin namin sila, O Diyos, na bigyan niyo po ng maayos na kalusugan. Gayon din, Panginoon, we continually pray kay G-Boy, Panginoon, sa kanya pong sakit. Dalangin namin na patuloy mong pagalingin ang aming kapatid na ito. We also pray, Panginoon, kay Alpha. Bigyan siya, Panginoon, ng patuloy na kalakasan, kagalingan, Panginoon, sa kanyang sakit. Gayon din po ang pamilya po ni Kuya Gilbert, ang kanya pong ama na nagkaroon ng karamdaman sa nagdaang panahon. Patuloy, O Diyos, na bigyan niya ng maayos na kalusugan at kalakasan. Gayon din ang kanyang kapatid na nagdadialysis. Dalangin namin, O Diyos, inyo pong bigyan ng kalakasan, sustainable, Panginoon, ng mga pangangatawan upang makayanan niya ang panapanahong mga pagdadialysis at kailang mga pangangailangan ay may pagkaloob sa kanila. Dalangin namin si Love sa kanyang work. Patuloy niyong bigyan ng mga positive outcomes sa kanyang mga gawain, especially sa kanilang audit. Ang kanya pong Father, Panginoon, na patuloy namin idinudulog sa iyo na mapagkalooban, Panginoon, ng kanyang mga pangangailangan sa kanyang kalusugan, mga finances, Panginoon, at maipagkaloob, Panginoon, yung kanyang disability benefit. We also pray na inyo pong maipagkaloob sa kanya ang kanya pong application for US citizenship. Dalangin namin, O Diyos, si Mick sa kanyang pagtatrabaho sa malayong dako. Salamat, Panginoon, sa panapanahon na pagtatagumpay na inyong pinagkakalob sa kanya. Dalangin namin na sa kanyang pagkalayo at pagtatrabaho, Panginoon, inyo po siyang ingatan at pagpalain sa lahat ng kanyang gagawin doon. We also pray, Panginoon, na kay Jennifer Puno sa kanyang kagalingan, O Diyos, sa inyo po namin siya ipinagkakatiwas. We also pray, Panginoon, sa pinsan po ni Nanay Vicky, si Stella, Panginoon, na patuloy niyong bigyan ng kagalingan. Ilayo, Panginoon, sa lubusang pagkabulag at naniniwala kami na inyong pagkilos ay kanyang mararanasan. We pray, Panginoon, kay Jeremy, inyo pong pagpalain ang aming kapatid na ito sa kanyang mga gamutan, sa kanyang mga check-ups, Panginoon. So umagang ito, dalangin namin ang amin pong mga nakatakdang gawain, ang mga nalalapit naming mga celebrations, Panginoon, iba't ibang mga plans pa, Panginoon, sa taong ito, katulad ng amin pong napag-usapan. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na mag-lead sa amin at patuloy na manguna. Dalangin namin ang amin pong Pasig Mission, inyo pong pagpalain ang amin pong ministeryo doon, ang bawat isa, Panginoon, na amin pong pinupuntahan, ang mga bata na aming tinuturuan.
Ikaw, O Diyos, ang patuloy na kumilos sa kanila. Kami, O Diyos, ay gumagawa at alam namin na Ikaw ang siyang magpapalago sa lahat ng ito. Dalangin namin ang amin pong bayan sa panahon ng iba't ibang mga challenges, Panginoon. Dalangin namin na Ikaw ang siyang patuloy na manguna sa amin pong tagapanguna, amin pong mga namamahala sa amin pong bayan. Ikaw, O Diyos, ang siyang magpakahayag sa kanila. At patuloy, O Diyos, na Ikaw ang siyang kumilos sa amin pong bansa. Dalangin namin ang patuloy, O Diyos, na pagtaas ng gasolina, iba't ibang mga produktong petrolyo. Dalangin namin na ingatan niyo po kami, Panginoon, samahan niyo po kami at huwag niyo pong pababayaan higit ang mga apektado ng pagtaas na ito. Dalangin namin, O Diyos, sa mga maliliit naming mga kababayan, sila, O Diyos, na lubos na apektado nito, ay huwag niyo pababayaan at patuloy, O Diyos, ng mga tulong, mga paggabay sa kanila ay patuloy nilang maranasan. Sa amin pong church, dalangin namin, O Diyos, ang bawat isa, mga pangangailangan, mga pinansyal na pangangailangan ng bawat isa, kalusugan, Panginoon, kalakasan at kagalingan sa sakit, ay patuloy mong maipagkaloob sa bawat isa sa amin. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang amin pong mga panalangin ito sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kung mayroon pong mga sumapit sa kaarawan o may mga natatanging pasasalamat at kahilingan ay inaanyayahan po sa harapan. Samahan po natin sila sa kanilang mga pagpapasalamat. Aming Diyos, dakila ka sa buhay ng bawat isa sa amin, higit sa inyong mga anak na dumako sa unahan. Salamat, Panginoon, sa mga achievement na kanilang mga natatamo, sa mga milestone ng buhay at sa kanilang pagdako sa unahan. Ito po ay lubos na kapahayagan ng kanilang pagpasalamat. Pakabanalin niyo po, O Diyos, ang kamay ng inyong lingkod. Awitin po natin ang doksolohiya. Espiritong banal ng tanang mga Purihin ka, O Diyos, sa inyong pangunguna sa amin ngayong umagang ito ng aming pananambahan. At sa aming pagtatapos, inyo po ipagkaloob sa bawat isa sa amin ang iyong mayamang basbas. Mga kapatid at mga magulang, tanggapin natin ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng ating Diyos, ng ating manglilikha, ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pangunguna, pagsubaybay, pakikipisan, pag-iingat ng banal na Espiritu, ang siyang maranasan natin ngayon at magpakailanman. Amen. Recessional sa aming pagwawakas.
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay Mago Oikos.